Habang high-tech ang Tokyo, low-bat naman ang population nila. Halos wala nang gustong mag-anak. Halos lahat busy sa trabaho. At halos puro't lolo't lola ang naglalakad sa Shibuya. Kaya ngayong 2025, parang may nangyaring hindi inaasahan. Ang Japan na dati halos sarado sa mga dayuhan, ngayon ay nagbubukas na ng pinto. At ang unang papasok, ang bansang may pinakamadaming kabataan sa buong planeta, ang India. Bakit mas pinili nila ang Indiano kaysa sa mga Pinoy? Imamartes natin ang malupit na dahilan. At bakit maraming Hapon ang pumalag sa amoy ng curry at ayaw nilang maimekos sa sushi? Yan ang ating titirahin. Tito John's TV. Habang patuloy bumababa ang bilang ng mga ipinapanganak at dumarami naman ang matatanda, unti-unti nang nanganganib ang kinabukasan ng Japan. Baka nga naman wala namang papatakbo ng ekonomiya. Kaya ngayon sa wasak, binubuksan na nila ang pintuan para sa mga dayuhan. At ang maswerte, higit kalahating milyong Indian citizens daw ang iimbitahan ng Japan. Kasama dyan ang mga researchers, estudyante at professionals. May palitan pa ng talento at trabaho sa pagitan ng Japan at India. Ang tawag dito, Human Resources Exchange Agreement. Nilagdaan mismo sa Japan-India Summit itong August 2025 lamang. Pero syempre hindi lahat ng Hapon masaya. May mga nagpoprotesta sa kalsada, bit-bit ang mga placard, galit na galit. Sabi ng ilan, paano na ang tradisyon, paano na ang kultura. Yung iba naman, takot sa gulo o tensyon sa pagitan ng mga lokal at mga bagong salta. Ang Japan ang may pinakamatandang populasyon sa buong mundo. Hindi lang sila advanced sa robot at vending machine, pati sa edad. Noong 2024, halos 30% ng mga Hapon ay senior citizen na. At by 2050 daw, aabot na raw sa 40% ang 65 years old and above. At hindi pa yan ang pinakamasakit. Ang birth rate nila bagsak na bagsak. Noong 2023, bumaba pa sa 800,000 ang pinapanganak. Pinakamababa mula noong 1800s pa. At dahil dyan maraming factory construction site at mga tech company ang nagdurusa. Hindi dahil walang kliyente, kundi dahil wala ng empleyado. Yung mga robot, efficient. Pero hindi pa sila marunong mag-lunch break. Yung mga maliliit na negosyo nalulugi. Hindi dahil lugi sa kita, kundi walang tagapagmana. Ang mga anak, busy mag-anime o ayaw magtrabaho sa probinsya. At ito ang pinakamalupit. Ang Japan na dati leader sa technology at innovation, ngayon hirap mag-recruit ng kanilang mga kabataan. Dahil sa kakulangan ng trabahador, bumabagal ang innovation, humihina ang production, at kahit yung mga tindahan sa kanto nagsasara isa't isa. Imagine mo dati puno ng estudyante ang mga rural village, ngayon mukhang ghost town na. At habang dumarami ang retirees, nababawasan naman ang mga nagbabayad ng tax. Ngayon napupuno ng pressure ang pension at health insurance system. Pero syempre hindi naman tulog ang gobyerno. Ang Japan sinusubukan na lahat ng diskarte. May cash bonus para sa bawat anak, may mahabang maternity leave, dagdag daycare, lahat na. Pero bakit wala pa rin gustong mag-anak? Bakit nga ba? Kasi mas malalim pala ang problema ng Japan. Una, yung sobrang work culture. Yung tipong pag hindi ka pagod, hindi ka Hapon. Pangalawa, mahal ang cost of living sa Tokyo. At syempre, iba na rin ang priorities ng kabataan. Ayaw mag-asawa, ayaw mag-anak, gusto travel at pasarap muna. Kaya sabi ng iba, di mag-robot tayo. May robot na taga-silbi, robot na guro, robot na kaibigan, at pati jowa, robot na. Pero may problema, syempre. Hindi pa rin kayang palitan ng robot ang kakayahan ng tao. Kaya yun, isa na lang natitirang opsyon, mass immigration. At dito na papasok ang twist ng kwento. Habang ang Japan ay nagkakanda-ugaga sa paghahanap ng kabataang magtatrabaho, parang may kakaiba siyang naamoy at napatingin sa isang higanteng bansa na may sobra-sobrang supply ng kabataan na ready na agad sumabak sa trabaho at sumibak ng Haponesa.
Pero ito ang exciting part. Habang Japan nagkakrisis sa software engineers, ang India naman parang pabrika ng programmers. Doon sa mga Indian Institute of Technology, libo-libo kada taon ang graduate ng engineers, coders at IT pros. At syempre, nandyan ang Bengaluru, aka the Silicon Valley of India. Kaya para sa mga kumpanyang tulad ng Sony, Panasonic, Toyota at Rakuten, kung gusto nilang manatiling competitive sa global market, kailangan nila ang mga taong to. At lahat ng yan available sa India. Kaya ngayon ng Japan ay naglabas ng bagong visa packages. May skilled worker visa at highly skilled professional visa. Mas madali na raw mag-apply, mas mabilis pa ang approval. Dahil maganda ang takbo ng political friendship nila, natural lang daw na buksan ni Japan ang pinto sa mga Indian talents. Win-win kumbaga. May trabaho ang mga Indian, may workers ang Japan. Pero minsan, ang tunay na laban hindi lang sa trabaho, nasa kultura. Akala ng marami pareho naman silang hardworking, family-oriented at ancient culture. Pero magkaibang planeta yan pag sa aktual na buhay. Sa Japan, ang work ethic ay tahimik, disiplinado. Kung tahimik ka, magaling ka. Sa India naman, ang work ethic ay madaldal, palaban at debate is life. Kung maingay ka, passionate ka. Kaya pag nagharap ang dalawang work style na yan sa opisina, ayun, Clash of Titans. Si Japanese boss tahimik lang, si Indian employee naman todo energy. Pakitang gilas lalo kung may nakatingin. Eto pa, pagdating sa basura malayo ang pagkakaiba. Alam natin na disiplinado sila at istrikto pagdating dyan. May nakatingin man o wala. Samantalang sa India, karamihan makalat pa sa pusang gala. At syempre, hindi mawawala ang amuyan kung saan madedihado talaga ang Japan. Sa India, ang curry, biryani at masala ang amoy ng mga bahay. Ngayon, may mga lugar sa Tokyo tulad ng Edogawa na tinatawag ng Little India. Dito nagtatagpo ang sushi at curry, bonsai at Bollywood. At dito rin sinusubok kung kaya bang mag-coexist ang dalawang kultura. Ang tahimik na precision ng Hapon at ang maingay pero masiglang kaluluwa ng Indian. Sino ang unang mag-a-adjust? At ngayon, dito na tayo sa pinakaugat ng lahat ng clash. Hindi tunog, hindi amoy, hindi basura, kundi tao laban sa ugali ng tao. Sa Japan, privacy ang hari. Ang mga Hapon sanay sa tahimik na personal bubble. Yung tipong kapitbahay mo na 3 taon mo na nakikita sa elevator, pero hanggang ngayon, Ohio, gozaimasu lang ang usapan nyo. Bawal ang bigla ang pagbibisita. Para sa kanila, ang bahay ay fortress of solitude, hindi open house. Pero sa kabilang banda, ang India ibang planeta pagdating sa pagitungo sa kapitbahay. Doon ang kapitbahay parang pamilya, kung may kasal, buong kalye, imbitado. Para sa mga Hapon, ang ganitong friendliness ay parang nakakailang, parang paghihimasok sa personal space. Pero para sa mga Indian, ang pagiging tahimik ng Hapon ay parang suplado ang dating. At eto na ang tanong ng bayan, kung kulang na pala ang trabador ng Japan, bakit hindi sa Pilipinas nagbukas? Tayo pa naman sanay sa disiplina kahit papano. Kilalang maasahan sa abroad at marunong mag-arigato. Eto ang 3 malalim na dahilan kung bakit mas pinili muna ng Japan ang India kaysa sa atin. Una, million skilled workers na kabataan ang kailangan nila. As in, mabilis ang refill ng labor force. At sa India, mahigit 700 million people ay under 30 years old. Sila ang tinatawag na democratic superpower. Samantalang sa Pilipinas, marami nga tayong kabataan, pero karamihan sa atin ay nasa abroad na rin. May Pinoy sa Dubai, sa Canada, sa South Korea, sa cruise ship, sa TikTok live, pero hindi lahat may training na tugma sa pangangailangan ng Japan. Pangalawa, biggest shortage ng Japan ay software engineers, data scientists at tech innovators. At dito pumapasok ang India na literal na parang pabrika ng coders. Samantalang tayo mga Pinoy mas kilala sa healthcare, hospitality, maritime at caregiving. Mga trabahong mataas ang demand pero ibang kategorya. Hindi yan ang focus ng kasalukuyang Japan-India Agreement kasi ang target nila ngayon ay tech-based human resource exchange.
Pero huwag mag-alala, meron tayong sariling bilateral agreement sa Japan under the Economic Partnership Agreement para sa nurses, caregivers at skilled workers. Pangatlo, political strategy. Quad Alliance moves. Ang Japan at India ay parehong malalaking demokrasya sa Asia na may isang concern, ang paglakas at agresibo ng China. Kaya sila ngayon may Quad Alliance, kasama nga dyan ng US at Australia. Kaya ang Japan-India Labor Exchange hindi lang tungkol sa trabaho, ito rin ay strategic partnership para palakasin ang kanilang alliance. Kumbaga hindi lang ito tungkol sa ekonomiya, kundi sa regional security at political balance. Pero huwag tayo malungkot o manghinayang. Hindi ibig sabihin na wala na tayong lugar sa Japan. Meron at meron, lalo na sa caregiving, hospitality, construction at skilled workers visas. Sa katunayan, tayong isa sa top 3 foreign workers sa Japan ngayon. Kumbaga, habang India ang tech partner, ang Pilipinas naman ang puso at kamay ng Japan sa care industry. So yun, baka naman pwede makahingi ng like at syempre tulong na rin sa ating channel. Ang isang pindot mong pag-subscribe ay malaking bagay sa aming content creator. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.